Nakakilabot ang balitang ito. Wala nang buhay sa kaguluhan sa Iran, aabot na sa 2,000 katao. Yung iba binabaril, yung iba binibitay. Yan ang kaparusahang matatanggap kung lalabanan mo ang gobyerno ng Iran. Kawawa nga ang mga Iranian, di ba? At hindi na yan masigmura ni Donald Trump. Kaya ngayon ang tulong mula sa US paparating na. Malaking gulo ito. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and we'll act accordingly. Dahil sa total blackout sa Iran, pati ang internet ni Elon Musk na Starlink down na ang system. Pinangangambahan na hindi lang 2,000 ang patay, kundi hihigit pa. Sa isang live video ng sikat na rapper sa Iran, hindi niya mapigilang lumuha. Malaimperno ngayon ang Iran dahil sa dami na ng nasawi. Mga tao naliligo na daw sa sariling dugo. Ganyan ang kasalukuyang nararanasan ngayon ng mga nagpoprotesta sa teroristang leader ng Iran na si Khamenei. فقط کمک خارجی جهنمو دیدم تو ایران این چند روز جهنمو دیدم گناه داریم خیلی گناه داریم دارن غرقم میکنن تو سرسینه شلیک مستقیم بیرحمانه دارن میکشن همه رو. Tatlong aircraft carrier na nga ang inaasahang ide-deploy sa Iran para to sa major airstrike na gagawin ng US Navy, including USS Abraham Lincoln na nasa West Philippine Sea kasama. Kinumpirma na rin ng South China Morning Post na paalis na sa South China Sea ang naturang aircraft carrier. Naka-total shutdown na rin ang airspace ng Iran. Hudyat na malapit na ang pag-ataking gagawin ng Amerika. Halos lahat ng airbase sa Middle East naka-high alert na. Pag umatake kasi ang US, posibleng retaliation strike naman ang gagawin ng Iran. Lahat nga ng Patriot Missile Air Defense System dapat nakahanda. Ngayon, itinanggi naman ng Iranian Foreign Minister na kumikitil sila ng buhay. Ayaw daw ng Iran ng gulo. Handa daw silang makipagdialogo at konsultasyon. Pero kung pagpapatuloy pa rin daw ang posibleng pag-ataking gagawin ng US, do not do the same mistake you do US. Pagbabantayan ng Iran. Dahil lalaban daw sila sa gera at mas determinado ang Iran ngayon sa digmaan. To help the protesters on the ground. If you have a message for him, what is the message? My message is do not repeat the same mistake that you did in June. If you try a failed experience, you will get the same result. In June, you destroyed the facilities, the machines, but the technology cannot be bombed, and the determination also cannot be bombed. Now, Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy, but it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy and opted for war. My message is, between war and diplomacy is a better way, although we don't have any positive experience from the United States, but still, diplomacy is much better than war. Grabe, sobrang nakakalabot ito, Kayo, anong reaksyon nyo sa nangyayaring malaking kaguluhan ngayon sa Iran? Komento sa baba ang inyong saloobin.